Ito ay isang bangkay na hinukay sa kanyang libingan, nilinis at dinamitan. Ganon din ang mga bangkay na ito. Meron pang baby at may bangkay na pinasigarilyo pa. Marami rin ang nakikipag-selfie at nagpapapicture sa mga bangkay. Nakakakilabot kung iisipin. Pero ito ay parte ng ritual ng Torajan people sa Indonesia. Welcome sa lugar kung saan ang mga tao ay namumuhay kasama ang mga bangkay. Tulad ng mag-asawang ito, ang babae ay 5 taon nang patay at 3 linggo naman ang lalaki. Pero inilagay lamang sila sa isang kwarto. Araw-araw ay inaalagaan nila ang mga bangkay. Dinadalhan ng pagkain at kinakausap na parang buhay pa rin. At alam nyo ba, napakamahal mamatay sa lugar na ito. Ayon sa isang local na interview ng National Geographic, para mailibing ang isang yumao ay kailangan ng 24 water buffalo para isakripisyo. At minsan ay umaabot pa nga daw sa 100 buffalo ang isinasakripisyo nila para lang sa isang tao. Maraming breed ng water buffalo sa mundo na halos magkakamukha lang. Ang water buffalo na ito ay tinatawag ng mga Indonesians na kerbau, which is magkatunog ito sa salitang Tagalog na kalabaw at kabaw naman sa Bisaya. Kaya for simplicity, tatawagin na lang natin itong kalabaw. Kung wala daw kalabaw ay walang mangyayaring paglilibing. At napakamahal ng isang kalabaw dito. Ang average price ay nasa 72,000 pesos. Ngunit maaaring umabot ang presyo ng nasa 2 million pesos bawat isa kapag blue ang mata at puti ang ulo ng kalabaw. Para sa isang libing, meron nga daw umaabot ang gastos ng $500,000 o nasa 29 million pesos sa ating pera ngayon. Ang mga Torajans ay naninirahan sa Tanah Toraja, Indonesia. Kapag merong namatay na isang Torajan, ang katawan nito ay agad nilalagyan ng formalin para hindi mabulok at kalaunan ay mag-mummify. Pagkatapos ay inilalagay nila ang yumao sa isang kwarto ng tinatawag nilang tungkon, isang tradisyonal na bahay na ang bubong ay hugis bangka. Naniniwala ang mga Torajans na ang kaluluwa ng yumao ay nasa bahay pa rin at para sa kanila, sila ay nagkasakit lang. Tinatawag nila ang yumao bilang tumakola o sick person. Hindi pa nila makukonsider na patay na ang yumao hanggat hindi pa nangyayari ang funeral o paglilibing. Ang bangkay ngang ito ay 4 na taon ng patay sa panahong kinunan ang videong ito noong 2022 at ang kanyang libing ay ginanap sa sumunod pang taon. Bakit ganon katagal? Tulad ng sinabi ko kanina, napakamahal mamatay dito kaya nag-iipon pa ang kanyang pamilya para siya'y maibing. Kung ang karamihan kasi sa atin ay nag-iipon para magkaroon ng magandang buhay, ang Torajans ay nag-iipon naman para magkaroon ng magandang libing. Sa Torajan culture kasi, ang funeral ang pinaka-importanteng araw sa buhay ng isang tao at kailangan ng ingrandeng selebrasyon. Para daw itong fiesta. Maraming kapamilya ang magbibigay ng kanilang regalo sa pamilyang namatayan tulad ng pera at hayop. Ang selebrasyong ito ay maaaring tumagal ng 1 linggo o higit pa at nangangailangan ng pagkatay ng napakaraming hayop. At ang pinaka-importanteng hayop na hindi pwedeng mawala sa funeral ay ang kalabaw. Pero nagkakatay rin sila ng mga baboy. Para kasi sa mga Torajans, ang kaluluwa ng kalabaw mag-guide at poproteksyonan nito ang kaluluwa ng yumao habang naglalakbay ito patungong Puya o the land of the spirits. At kung mas ingrande ang funeral at maraming kalabaw daw ang makakatay, ay mas malaki ang respetong makukuha ng yumao at ng pamilya. Nagsisilbi daw kasi itong huling pag-alay ng respeto sa yumao, kaya pinaghahandaan talaga nila. Ang libing ng isang mayaman at kilalang tao nga daw ay umaabot ng 25 to 100 kalabaw ang kinakatay. Ngunit para sa mga taong kaunti lang ang pera, 8 kalabaw ay pwede na rin daw. Pagkatapos ng funeral, ang bangkay ay hindi nila inililibing sa ilalim ng lupa, kundi inilalagay nila ito sa kuweba o sa mausoleum. Ito ay dahil makalipas ang ilang taon ay kukunin nila itong muli para gawin ang isang ritual na tinatawag na manene. Bawat isa, 2 o 3 taon, depende sa mapagkasunduan ng pamilya, ay kinukuha nila ang mga bangkay, nililinsan, pinapatuyo sa araw, at pinapalitan ng bagong damit. Ginaganap ito tuwing August. Naniniwala ang mga Torajans na ang ritual na ito ay nakakapagbigay ng masaganang buhay.
tuwing ginaganap ito, umaapaw ang kasiyahan sa mga Turajans dahil nagsisilbi na rin itong reunion ng mga magkamag-anak. Makikilala at makikita rin ng mga bagong henerasyon ang kanilang mga ninuno na pumanaw na. Kaya naman may tawanan at pikturan na nangyayari tuwing manene. Pagkatapos ng ritual ay ibabalik lang din nila ang mga bangkay sa kanilang mga libingan. Kung nagustuhan nyo ang content na